Nandito si kaibigan po nating duwinding Linyo guys. Nakakaawa po ang taong bayan nito guys. Grabe po ang kanilang nakikita. Mismo kaibigan natin duwinding Linyo guys, siya mismo ang magpapaabot sa lahat. Mananawagan lang po si kaibigan sa nakikita po nila sa kaharian po nila. Kaibigan Linyo, welcome po. Salamat po sa inyong pagpunta. Nag-alala si kaibigan ngayon sa nakikita po nilang rally na magaganap. Kawawa kapag ito mangyari, pagkatapos ng rallying ito guys, wala pa ring pagbabago. Talagang pinapaikot-ikot lang po daw tayo ng Senado. Kaibigan, bakit po nila ito nagagawa? Ano po pa talaga ang nakikita nyo dito tungkol po sa mga tao dito na mga gahaman, lalo na yung mga tao magbubuwis ng buhay ngayon sa pagdating ng 21, mag-alay po ng rally para po sa korupsyon na nais nilang labanan. Tama si kaibigan guys. Kung ipapatupad daw ng government ng naglilingkod po sa ating bansa ang death penalty na parusa kung sino man po ang nakalabag sa kuha ng pira, no? Grabe, ito po yung nakakatakot guys na sinabi ng ating kaibigan. Hindi daw madidisiplina ang mga tao na yan kung hindi bigyan ng parusa na kamatayan. Hindi yan magbabago. Bakit po nyo kaibigan, bakit po nyo nasabi ito kaibigan? Bakit po nyo ito itinuturo? Sobrang nakakaiyak po daw tingnan guys. Grabe, naapektuhan yun kaayo ang mga tao na mga mahihirap sa mga ginagawa ng mga korupsyon na ginagawa ng mga politiko at ang mga naglingkod dyan sa ating bayan. Kaibigan, kawawa talaga, totoo po talaga yan, pero talaga nga ito po talaga ang pinakamaganda kung disiplinahin talaga ang mga tao para makontrol po ang mga pagnakaw nila sa pira sa taong bayan. Hindi daw ito madidisiplina guys ang tao kapag walang parusa na ganyan. Kung sino man po yung magnakaw na aabot ng milyon-milyon, yun po, dapat po may parusang kamatayan para may pagbabago ang ating bansa. Walang kwenta guys yung mga hearing dyan sa loob ng Senado. Wala. Alam po ba nyo kung bakit? Tinanggal nga nila si Marcolita. Tapos, kasi ayaw po ng iba na maibulgar lahat dyan. Kapag nandun si Marcolita guys, sigurado mabubulgar talaga yung mga tao na yan dyan sa loob. Kaya, ito po ang pinakamagandang mga parusa guys. Kung sino man po yung mga pumapaktay ng tao ng mga inosente, yun po ang dapat po parusahan din po ng ganyan. Yun po talaga, nagsuggest na si kaibigan guys dahil po naaawa po sila sa mga tao, pinaikot-ikot lang ng mga nakaupo dyan sa Senado. Grabe, kawawa tayo. Walang kwenta guys, kahit magkudita pa, kahit mag people power pa daw, wala pa rin pagbabago nito, sabi ng ating kaibigan. Kung walang parusang kamatayan sa lumabag sa pagnanakaw, no? Wala day kausapan guys. Bisan pa og naay may tabo nga kudita, pagkatapos ng kudita guys, balik ulit yan. Alam po ba ninyo ang pumalit kay Martin Romualdez? Di ba may pumalit sa kanya pag speaker? Hindi nyo alam. Tao din yan nila. Yung mga diskaya guys, hindi yan nila magagawa. Yung
kurakot sa DPWH kung walang nasa likod nito. Ito po ang tandaan nyo, sinasabi ng ating kaibigan, kung sino man po talaga ang makapag-suggest nito na bigyan po ng parusa ng kamatayan yung lumabag dito sa batas, lalo na yung mga magnanakaw ng pira sa gobyerno para makontrol ang mga tao nito. Kapag hindi ito gawin guys, wala pa rin pagbabago. Nakakaawa po yung mga sumusunod sa atin. Kaya nakakaawa po talaga, tingnan daw, sabi ng ating kaibigan, grabe talaga ang nangyayari. Hindi talaga yan magagawa ng mga tao na nag-contract dyan kung hindi po gipaluyuhan sa mga demonyong tao diha. Kaibigan, salamat sa babala. Ito po ang tandaan nyo guys. Si kaibigan mismo ang nagbigay po ng batas na tinuro sa atin na kapag walang batas na parusa na penalty ba, no, na kamatayan, kung wala daw na, dili gyapon magbago ang tao. Ang mga kabataan na sumusunod sa atin mas lalo pang mahihirapan. Yun po, tandaan natin guys, yung mga sinabi ng ating kaibigan, napakaganda, pero masakit man yan isipin. Pero kung gumawa ka ng kasamaan, ikaw talaga ang nag-udyok na ganyan po ang mangyayari sa iyo, kaibigan. Salamat po guys. Si kaibigan natin mismo nagpunta para magbigay ng advice sa mga tao para makontrol ang mga magnanakaw, kasi po naaawa po sila sa sumusunod sa atin, mas lalo pang mahihirap at pabibigatan. Kaya maraming salamat kaibigan Linyaw, dahil po ikaw ay sige po, alis na po kaibigan. Pwede bang hindi ka na lang bumalik muna doon? Ay hindi daw talaga kaya guys, no? Kapag may mga importante talaga, si Linyaw po ang nagpapaabot, lalo na si Tatay Syoto ay busy din po. Kaibigan, salamat po.